Ang mga senador ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala hinggil sa reclamation project sa Manila Bay at ito'y itinuturong dahilan ng matinding pagbaha sa ilang lugar tulad ng Senate premises at sa GSIS Financial Center. Ipinunto ni Senador Migs na ang sunod-sunod na reclamation sa Manila Bay ay nagdudulot ng pagbaha sa Pasay at Manila, kung saan patuloy na nagiging baha kapag malakas ang ulan. Samantala, binanggit naman ni Senador Villanueva na kahit mayroong 1 na bilyong piso araw-araw na budget para sa flood control ng DPWH sa nakaraang 2 taon, hindi pa rin masasabing may malinaw na pagpapabuti sa pagbaha. Sa ilalim ng Duterte administration, 22 reclamation projects ang naaprubahan sa Manila Bay. Ang mga proyektong ito ay naging sentro ng kontrobersya dahil sa mga pangamba hinggil sa epekto nito sa kalikasan at kaligtasan ng mga residente. Ipinapahayag ng mga senador na ang sunod-sunod na reclamation projects ay maaaring nagdudulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kabilang na ang mga institusyon tulad ng Senate premises at GSIS Financial Center. Nakikita ng mga mambabatas ang patuloy na epekto ng reclamation projects hindi lamang sa Manila Bay kundi sa mga karatig lugar nito. Ang mga pahayag ng mga senador ay nagpapakita ng pangamba hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng pagbaha at ang kaugnayan nito sa mga proyektong reclamation sa nasabing lugar. Ayan mga kaibigan, ang ating pong Pangulo ay naglilibot nga po sa mga lugar po sa Metro Manila upang personal po niyang makita kung gaano po kalaki ang damage or ang casualties kung meron man. So eto po mga kaibigan, pinapakita lang ng ating Pangulo yung talagang matapat na concern po niya sa taong bayan. Samantalang yung Vice President naman ay alam na nga niya na ganito ang nangyari, nagkaroon ng disaster, pero tumuloy pa rin doon sa Germany. At balita lang naman na manunood daw ng concert. Mga kaibigan, naalala niyo ba noon si Leni Robredo, di ba? Nung umulan na mga kaibigan, di ba nasa New York siya, tapos nung nalaman niya ay pinutol niya ang kanyang bakasyon at siya ay umuwi dito na mag-isa. So yun mga kaibigan, no? May concern sa bayan. Pero ito ngayon yung Vice President natin, kita nyo pinapabayaan lang niya ang ating Pangulo, no? Mabuti na lang mga kababayan, ng ating Pangulo ay talagang very dynamic, na kahit na senior citizen na siya ay nakita nyo naman mga kaibigan, malakas at talaga namang walang kapagod-pagod, galing pa yan sa SONA. Mga kaibigan, alam nyo naman kung gaano po ang pagod nung siya ay nag-SONA. Syempre, hindi lang physical kundi maging sa utak, kasi syempre nagsulat pa yan mga kaibigan ng kanyang speech, 'di ba? Pero kita nyo naman, all the way from SONA, hindi na halos natulog. Nakita nyo nangangalumata, nangingitim ng eye bags mga kaibigan, pero hindi po nagrereklamo. Hindi po katulad kay Duterte na talaga namang nagtitake siya ng power nap daw kasi hindi na daw kaya. Pero itong ating Pangulo, PBBM, nakita niyo naman kung gaano kasipag. Mga kaibigan, deserve talaga niya, mga kaibigan, ng atin pong boto. Hindi po tayo nagkamali na siya po ang binoto natin bilang Pangulo ng Pilipinas, dahil nakita naman natin na talagang ang kanyang serbisyo para sa tao ay talagang sobra-sobra bilang isang presidente. Mga kaibigan, ngayon lang tayo nakakita ng presidente na ganito. Grabe mga kaibigan, pumupunta sa mga iba-ibang mga lugar ng Metro Manila at talagang personal na tinitingnan. Personal niyang tinitingnan kung ano ba ang nangyayari, mga kaibigan. So, alam naman na natin noon, no, sa panahon ni Duterte, talagang natutulog siya. At minsan nga, mga kaibigan, kinakalampag na siya, no, ni Mayor Bayani Fernando. And then, anong sinasabi ni Harry Roque? Wag kayo mag-alala dahil ang Pangulo ay nandito lang sa Malacanang at mahimbing pa na natutulog, no? So, mga kaibigan, makikita natin na talagang ibang-iba talaga ang ating Pangulo ngayon. At papasalamat po tayo dahil meron tayong Pangulo na katulad nito. Maraming po salamat mga kaibigan, at patuloy lang po nating suporta ng ating Pangulo, Bongbong Marcos.